Eleksyon ito, sa pagboboto ninyo, mamimili po kayo kung tayo ba ay babalik, sa panahon na gusto na ating mga liderato ay ang Pilipinas magiging probinsya na ng China. Sana naman di na po tayo babalik sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang sugalan ng mga dayuhan. Sana naman huwag na tayong babalik sa landas na umaapal na dugo ng mga inosenteng mga bata na inagawan ng kinabukasan dahil sa kanilang pagpapatay. Hindi na tayo pwedeng ganun. Huwag tayong papayag na bumalik ang Pilipinas sa panahon ng dilim. Huwag tayong papayag na ang Pilipinas ay babalik sa panahon ng lagim. Ito po ang ating pagkakataon na dalhin ang Pilipinas sa magandang lugar. Ito ang ating pagkakataon na maglagay po tayo ng ating mga leader na sila ang mangunguna para dalhin ang Pilipinas sa mas magandang kinabukasan. Ang isang Pilipinas na progresibo. Parang na in the mood pa rin kayo dahil nakikita ko sa ngiti ninyo, parang Valentine's Day pa rin. Sana ang pagmamahal na ipinapakita natin pag Valentine's Day, wag lang naman sana sa araw ng puso. Dapat araw-araw natin ipinapakita yan. Yan po ang pangako ng ating mga kandidato. Araw-araw na sila ay nakaupo at nasa posisyon, araw-araw ipapakita nila, ipaparamdam nila ang kanilang pagmamahal para sa Pilipinas. Alam niyo po, nakakagulat kung minsan na ay pagka nagsimula ulit ang halalan, ang campaign period, nagugulat po kami na parang napakabilis. Ngunit nandito uli po tayo. Ngunit, alam niyo po, kahit na national lang ang nagsimula ngayon at nandito ang ating mga national candidate, meron po tayong kasama na kumpleto na ticket sa buong Pilipinas na siguro mga 18,200 ang kandidato ng alyansa. At yan po ay buong buo, solid na solid, kagaya po ng ating mga kandidato para sa senador. Bakit po ganun? Bakit yung ibang partido, bakit yung ibang magnagsasama ay hindi makapagbuo ng mabigat na tiket? Dahil po, ang kanilang iniisip lamang ay kung paano nila tutulungan ang kanilang sarili at manalo ng eleksyon. Ngunit dito po sa alyansa, kaya po ang tawag sa amin ay alyansa dahil meron kaming paniniwala na lahat ng kailangan gawin para sa ating bansa ay kailangan magtulungan lahat ng Pilipino, lalong-lalo na ang mga opisyal na magiging senador, lalong-lalo na ang mga nakaupo sa taas sa matataas na opisina. Alam niyo po, kung minsan nakikita natin yung ibang partido, hindi sila nagugulat sila, natatakot yata sila sa inyo Dahil pagka nakita ang lineup ng alyansa, kung ano-ano na sinasabi, narinig lang natin nung isang araw. Walang daw pag-asa, siguro, kanina wala silang pag-asa, kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Ay talaga, bagay, mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Nakakapagtaka kung bakit ganun. Ngunit, maintindihan mo rin. Dahil kung ako nga ay nasa kabilang partido at itong mga ito ang kaharap natin, ay mahihirap sasabihin ko, mahirap na kampanya ito dahil mabigat ang kalaban. Mabigat ang kalaban dahil tignan yung muna kung tikilatisin natin sila ng isa't isa. Napakatingkad po ng mga record nila, napakaganda ng kanilang mga naging performance sa kanilang iba't ibang inupuan na
na mga posisyon sa pamahalaan. Kapag naman, kaya isa-isa sila magaling, pinagsama-sama pa natin silang lahat, ay talagang nakakagulat na ang kanilang tibay at lakas. Isipin nyo lang po, dito po sa ticket ng alyansa, 8 po ang naging senador na. Kaya alam na po nila yung trabaho. Sila po, si Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Rubilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Nakita nyo naman po, eto mga nakaharap po sa inyo, sila ay sanay na kapag upo nila, pagka naluklok sila sa kanilang hinahabol na posisyon, hindi na po sila magtataka kung ano yung gagawin nila. Hindi na po magtatanong kung kani-kanino, kung anong dapat gawin. Alam na po nila ang trabaho nila. Alam na po nila kung sino kailangan kausapin. Alam na po nila kung ano ang pinakamainam na paraan para mabigyan tayo ng mas magandang serbisyo. Po sa ating mga kandidato ay dumaan din sa mababang kapulungan o sa Kongreso, House of Representatives. Naging congressman po, Congressman Abalos. Naging congressman po, Congressman Binay. Congressman Cayetano, Congressman Marcos, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Kaya't nakikita mo po ninyo, hasang-hasa na itong ating mga kandidato sa trabaho ng lehislatura. At hindi naman, at iba pa naman, at iba sa kanila, hindi lamang sa lehislatura, kung hindi rin sa cabinet positions. Dahil po, si Secretary Abalos, noong pumasok po kami, siya ay DILG Secretary. At si Erwin Tulfo naman, siya ay hinawakan niya ng napakagandang performance sa DSWD. Si Senator Lacson naman, siya naman ang namuno ng Yolanda Rehabilitation Commission na nagbibigay ng tulong sa lahat ng mga nabiktima sa Yolanda. At si Tolentino ng MMDA, ang una, siya po ay MMDA na chairman. At masasabi ko po sa inyo, nung nandun po kami sa Tacloban at nag-aantay kami ng tulong, nag-aantay kami ng dadalhin ng mga gamit, ng mapagkain para sa mga nabiktima. Ang una pong dumating sa Tacloban na may dalang heavy equipment para ayusin, para i-clear yung mga kalsada, para hanapin yung mga buhay pa na nalibing ay si Senator Tolentino po. Siya ang unang nakarating sa Tacloban. Alam na po nila ang trabaho ng gobyerno mula sa baba hanggang sa taas, hanggang sa kabinete. Alam na po nila kung paano patakbuhin na maganda ang pamahalaan. At hindi lang po yun. Meron din po tayo, mga gobernador na nasa local government. Ay alam nyo po, yung aking kapatid, naging governor po. Governor Amy Marcos ng Ilocos Norte. Governor Lapid naman ng Pampanga. Governor Bong Revilla ng Cavite. Puro mabibigat na probinsya na nagawa nila ng magagandang progreso. Kasama din ang mga mayor, city mayor po. Dito, kasama rin dito mga city mayor po. Unang-una, si Benhur Abalos po. Matagal na mayor po ng Mandaluyong yan. Marami pong nakuha siyang premyo. Noong kinaiinggitan nga namin, nung nasa local government din ako, sabi namin, lahat na lang ng premyo napunta sa Mandaluyong. Paano ka naman kami? Pero ganun siya kagaling. At si Abby Binay naman, Mayor Abby Binay. Siya naman ang kumahawak ng Makati. Hindi po simple yun dahil ang Makati ang pinakamayaman na lungsod sa buong Pilipinas. Kaya nakita natin, sa kanyang trabaho, pinasikat niya ng husto. At ang serbisyo sa Makati ay napakaganda dahil sa patakbo ni Mayor Binay. Alam niyo po, halos lahat para sa mga matatanda, para sa lahat na may sakit, libre po lahat. At saka pag umabot ka ng 100 years old, bibigyan ka pa ng cake. Talaga naman, nakita mo kung gaano kaganda ang patakbo ng ating mga kandidato rito. At hindi po makakalimutan
ang boses ng kababaihan. Dahil apat po sa kandidato natin ay babae, sila ay maaasahan. Hindi po. Kilala ko po silang lahat. Lahat po sila ay napakatapang, ay masigasig na ipaglalaban ang karapatan ng ating mga kababaihan, magkakaroon ng malakas na boses sa Senado para sa kababaihan. Pagdating naman, kung saan sila nanggaling, ay iba-iba po nanggaling. Baka sabihin po ninyo, alam lang nila yung Maynila, alam lang nila yung Luzon. Hindi po totoo yun. Dahil, tignan po natin, unang-una, alam nyo naman, si Manny Pacquiao, Manny Pacquiao ng Sarangani, Jensen, si Erwin Tulfo, ay lumaki sa Davao del Norte. Davao Oriental at saka sa Sulu, kung saan nakadestino yung kanyang ama na nagpakita ng kabayanihan. Ang unang Senator Vicente Soto po ay galing po naman sa Cebu. Kaya't ang mga ninuno ng ating butihing dating Senate President ay mga ninuno niya po ay galing naman ng Cebu. Alam niyo naman din po ay kami ni Amy, ang nanay po namin, waray-waray. At ang mga ninuno ni Camille Villar ay galing naman, sila naman ay galing Iloilo, mga Ilonggo po. Kaya makita mo, hindi lang magaling ang ating mga kandidato sa kanilang trabaho, hindi lang sila nagmamahal kung hindi nauunawaan nila at nalalaman nila kung ano ang hinihiling at kinakailangan ng taong bayan kahit sa buong Pilipinas, hindi lamang doon sa mga lugar na pinanggalingan nila. Bukod pa sa kanilang karanasan, may pagmamalaki po natin na sila ay walang bahid ng dugo ng mga pinatay na libo-libong Pilipino nung extrajudicial killing. Wala po silang kinalaman dyan sa mga ganyang klase. Wala sa kanila ang kasabwat sa pagbubulsa ng sako-sakong pera at pinagsamantalahan ang pandemya at nagbulsa ng maraming pera, pinabayaan na lang na yung ating mga kababayan ay magkasakit o mamatay. Wala rin sa kanila ang sip-sip sa China na tuwang-tuwa, sumisigaw. Tuwang-tuwa pagka yung ating mga Coast Guard ay binobomba ng mga malalaking barko. Hindi po sila sumasang-ayon sa mga ginagawa na hinaharang ang ating mangingisda at ninanakaw ang kanilang huli. Sila pinaglalaban po namin yan. Wala sa kanila ang nagtataguyod ng sentro ng krimen, stangan ng mga kababaihan. Wala po sa kanilang kinalaman yung mahiwagang pogo na ang daming problemang binigay sa atin, ang daming sinaktan na ating mga kababayan. Tayo ngayon ay kumaharap sa ating tinitingnan po natin kung saan ang tutunguan ng Pilipinas. Yan po ang halaga nitong eleksyon po na ito. Ang mahalaga ang eleksyon na ito dahil sa eleksyon ito, sa pagboboto ninyo, mamimili po kayo kung tayo ba ay babalik. Kung tayo ba ay babalik sa panahon na gusto na ating mga liderato, ay ang Pilipinas magiging probinsya na ng China. Sana naman, di na po tayo babalik sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang sugalan ng mga dayuhan. Sana naman, huwag na tayong babalik sa landas na umaapal na dugo ng mga inosenteng mga bata na inagawan ng kinabukasan dahil sa kanilang pagpapatay. Hindi na tayo pwedeng ganun. Huwag tayong papayag na bumalik ang Pilipinas sa panahon ng dilim. Huwag tayong papayag na ang Pilipinas ay babalik sa panahon ng lagim. Ito po ang ating pagkakataon na dalhin ang Pilipinas sa magandang lugar. Ito ang ating pagkakataon na maglagay po tayo ng ating mga leader na sila ang mangunguna
para dalhin ang Pilipinas sa mas magandang kinabukasan. Ang isang Pilipinas na progresibo, ang isang Pilipinas na may malasakit para sa isa't isa. Para sa Pilipinas na lahat ng Pilipino po ay kapit-bisig, sabay-sabay, tungo sa isang mas maliwanag, mas maganda, at mas mapayapang kinabukasan. Yan po ang ating mga kandidato para sa Senado. Ito po, mabuhay ang alyansa ng bagong Pilipinas!